tayo po'y napakapalad po natin sapagkat inililihis na po tayo sa anumang mga kapahamakan at itinutuwid na ating mga kamalian at naakay po tayo sa matuwid na landas. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat muli niya po akong pinagkaloob na mag-MC sa harapang ito na kay buti po ng Ama sapagkat minsan lang po ito na sa pagkakataon na kaya nga kay buti niya at pinagkatiwalaan niya po ako. Kaya po mga kapatid, sa bawat magbabahagi sa harapang ito, ganap po natin damhin at pagnilayan sa bawat nagaganap sa kanilang buhay, sa hiwagang ipinagkakaloob sa kanila sapagkat sa pagbabahagi po nila doon po tayo nagkakaroon ng inspirasyon at higit sa lahat, sa banal na mensahe, dadatal ng banal espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang sa ating pag-uwi ay meron tayong iuwing galak, kapayapaan, kagalakan sa ating buhay. Ngayon po meron po tayong 4 na sharer. Umpisa na po natin. Ang unang magbabahagi po ay siya po ay taga-Dalaan. Si kapatid na Belia Suplito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Papuri po sa iyo, o dakilang mo po, ang gabing ito, na ako ay tinawagan mo sa harapan mo upang magbahagi sa mga kapatid ko. Ama, naway patnubayan mo po ako, gabayan mo po ako sa aking pagbabahagi. Ang lahat ng aking sasabihin ay ayon sa kalooban mo. Ikaw po ang maghari at makuna. Wala akong magagawa, Ama, kung hindi sa pamamagitan mo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang maibabahagi ko lamang po sa inyo ay tulad nga po ng dati na marami man pong pagsubok na dumating sa aking buhay ay wala pong tanging nakapagpapalakas ng aking kalooban kundi ang ating Diyos na buhay. Sa Kanya po ako humuhugot ng lakas. Simula po nang ako ay mag-isa na sa bahay, pagkat ang aking nga pong anak ay malalayo, wala akong kasama, sinasamahan lamang po ako ng aking kapatid, ay nung pong una talagang mapakahirap ang mawala ng kasama sa buhay. May time po na maaalala mo siya, pero sa kanya lamang po ako humuhugot ng lakas. Kung wala po siya, wala akong magagawa. Basta't panalangin po ng panalangin sa Ama. Binibigyan po niya ako ng kalakasan ng loob sa kanyang patnubay sa akin. Lahat po ng gawain siyempre sa akin nakaatang, pagkat nag-iisa na nga lang po. Pero pagka umaga po, ang tanging nasa kaisipan ko ay ang pumunta rito, gumayak na pagka mga alas 10 na po ng umaga, gumayak na, pumunta na rito, mga 11:30, yun nga po, gagayak na ako, nandito na ako. At simula po nang ako'y mapunta rito, kung may pagsubok man pong dumadating sa aking buhay, pagka talagang marami pong pagdalisay, nandiyan na po yung dumating sa buhay ko, ang hindi na nga po ako makalakad. Pero nang ako po ay pumunta rito, binigyan po ako ng Ama ng kalakasan, nakalakad po ako. Kanya, lahat po ng hiniling ko sa Ama, mayroon po akong sakit sa puso, na-share ko na rin po sa inyo, yung kanya hindi ko na po hahabaan. Ang Ama rin po ang nag-alis, hindi ako naoperahan. Sa pamamagitan ng 450,000, wala po akong nagasta kahit isang kusing, pagkat dito nga po ako nagpunta. At ang mata ko po, yung matang hindi po ako makakita noon, yung pong ating Divine Mercy na yan,
Ang nakikita ko lang po yung katawan pero yung ulo wala. Dito rin po lumiwanag ang aking mata. Ngayon po nakababasa na ako ng Bible. Kanya alak pong inisip sa araw-araw kung hindi ang makapunta rito, iwanan ng tahanan, kahit walang tao, basta ipinasa sa Diyos ko na lamang po. At binigyan po niya ako talaga ng katatagan. Uuwi po ako sa amin na talaga pong malayo-layo rin po yung, kumbaga, kung maglalakad at wala po akong masasakyan, basta po yung rosaryo, tatakot man po ako, sabi ko nga po sa apo, lalo po kung may vigil kami, hindi lalakarin ko po, ang dadaanan ko po ay mga manggahan, may mga aso, ang rosaryo, nakaganyan yung Bible na gano'n. Ama, bahala ka na po sa akin. Ikaw po ang magbigay sa akin ng kalakasan ng loob. Hindi po ako lumilingon, baka paglingon ko kung ano po yung makita ko sa likuran ko, kanya po diretso ang lakad. Basta ala pong pagdating, marami pong natatakot doon sa bakura namin kasi nga po maluwang, walang tao, malayo sa kapitbahay. Ay, nako, kanya nga po, diyan sa ating Panginoon ako humuhugot ng lakas. Sa Kanya lang po, pinauubaya ko po ang aking sarili sa Kanya. At kung hindi po, ay nako, wala po akong magagawa. Talaga pong panghihinaan kayo ng kalooban. Kanya, maraming salamat po sa Ama nang ako'y madako sa lugar na ito. Ang katatagan ay pinagkaloob niya sa akin. Sa ngayon po, mahigit na po akong 70. Ang lahat ng nararamdaman ko ay pinawing lahat ng Ama. Kanya maraming salamat po sa dakilang Ama at ang katatagan sa buhay ko ay pinagkaloob niyan lahat. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po kapatid. Ika nga po sa bawat pag-aalay natin sa Panginoon ng lahat-lahat, pag inalay mo ng bukal sa puso mo, hindi ka po niya pababayaan. Kaya po, wag po kayong malambay. Nag-iisan man po kayo sa inyong tahanan, andyan po ang Ama upang nakagabay sa inyo. Salamat po. Ang susunod na magbabahagi, siya po ay taga Nabotas. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan nating kapatid na Mayet Konkon. Ama, marami pong salamat sa binibigay niyo po sa aking gabay at patnubay. Sa kalakasan ng aking katawan, sa araw-araw na kalakasan. Salamat po sa gabay at patnubay mo po. Magandang umaga sa gabing ito. Ang ibabahagi ko lang po sa inyo yung naging kaganapan namin nung kami nasa Japan. Kasi po noong ako po isang tagasunod lamang, pero napakaswerte ko po at nakasama ko po ang ating Apo Conching na kasama rin po namin sa katauhan niya ang banal na espiritu. Nang kami po doon sa Japan, napakarami pong taong nangangailangan ng kagalingan ng kaluluwa. Dahil karamihan po doon ay sa trabaho na uukol lahat ang kanilang isip at puso. Noon pong kami napunta doon, marami pong hindi pa nakakakilala sa Diyos na talaga pong kailangan ng ating Apo na magkaroon po ng isang divine mercy, na isang grupo doon na talaga pong kailangan magabayan niya. Dahil ang trabaho, napakaswerte po natin dahil tayo po'y naririto na talaga pong kasama natin ang espiritu na sila po wala pong gumagabay. Meron po sila pero panayhanap buhay po. Hindi po katulad dito na talagang nauukol natin at nakakarating tayo dito sa Dambana. Marami po doon na may mga karamdaman na syempre po sa mahal ng pagpapagamot, hindi na po nila na aasikaso ang kanilang katawan dahil ang isip at puso nila ay panayhanap buhay. Meron pong naooperahan, meron po na para pong dahil wala pong nagsumusubaybay, talaga pong napakahirap ng buhay sa ibang bansa. Tapos po nung kami napunta doon, marami po kaming namisyonan ng mga Pilipino na halos karamihan. Meron po mga divine mercy pero kilala po nila na may Diyos pero hindi po pa nila nakikilala. Dahil wala po sa kalooban nila
nagsisimba daw po sila, pero